pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Ikaw po ay nakikinig ngayon sa programang Ehemplo over FEBC Radio. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at ang programang Ehemplo ay napapakinggan po all over the Philippines. Sa Manila po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Magandang araw po sa Bacolod, over 1233 DYVS. Maayong adlaw sa inyong tanan sa Davao, over 1197 DXFE, The Good News Radio. Ganon din sa South Cotabato, over 1062 DXKI. Sa Santiago, Isabela, 1143 DZMR, naimbag nga adlaw. At sa Cagayan de Oro, over 103.3 FM, The New J Radio. Maayong adlaw kaninyo nga tanan. At sa Quezon, Palawan, magandang araw po. At syempre sa buong daigdig sa pamamagitan ng FEBC.ph at sa Facebook page ng 702 DZAS Radio TV. At katuwang rin po natin ang FEBC PH Stream. Yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines. Pwede niyo po itong i-download sa Google Play Store at Apple App Store ng libre. Dito po sa Ehemplo, alam niyo mga kaagapay, pinag-uusapan po natin kung paano nga ba maging isang mabuting halimbawa. Yan po ay napakahirap na gawin, ano? Sa pamamagitan ng mga kwentong buhay ng ating mga kapwa Pilipino mula sa iba't ibang larangan. Ano ba yung mga larangan na tinatouch natin na talagang nagiging example ang mga kababayan nating mga Pilipino? Yan po ay ang buhay pamilya, ang edukasyon, ang media, ang sining, entertainment, gobyerno at relihiyon. At alam niyo po, tayo ay mga pinagpala na mga nilalang, dahil ang mga Pilipino ay sa kabila ng ating limitasyon bilang isang bansa, nag-uumapaw po tayo sa mga individual na punong-puno ng talento at punong-puno ng malawak na puso para pagsilbihan ang bayan. Kung ikaw ay nakatutok na sa Facebook page, nakikita nyo ang ating guest ngayon, batang-batang teacher. Pakikilala ko lamang po sa inyo, siya po ay isang humanitarian teacher, volunteer teacher, senior high school teacher ng Manuel L. Quezon University. Bati ka muna, Miss Maika, Teacher Maika Simon. Ayan, magandang araw po sa ating lahat, sa ating tagapakinig at kay Ate Jo, magandang araw po. Yan, alam niyo po si Teacher Maika, kung kayo ay nakikinig sa radyo, tunog parang teenager pa. Kahit naman sa kanyang countenance, parang teenager pa siya. At si Teacher Maika po ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Philippine Studies mula sa University of the Philippines, Diliman.
Currently, siya po ay kumukuha ng Masters of Arts in Araling Filipino, doon din po sa Universidad ng Pilipinas. At more than 8 years na po siyang volunteer teacher sa iba't ibang community po, sa Lumad School at Aita Community. And 2017 po, nagsimula siyang maging part ng volunteer work sa Mindanao bilang volunteer teacher sa Lumad School at nagturo siya ng mga kababayan natin na indigenous people o IT. At bahagi rin siya ng Liwanag at Dunong na isang non-government organization na nagtuturo sa mga Aita community sa Gayaman, Tarlac. At sinimulan niya ito noong 2022 up until today. At ngayon po, siya ay licensed teacher sa Manuel L. Quezon University sa Quezon City. Ayan. Sa pagbabalik po ng programang Ehemplo, kikilalanin natin kung paanong naging isang mabuting halimbawa ang isang batang-batang teacher sa ating bansa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Nagbabalik po ang programang Ehemplo dito lamang po sa inyong FEBC Radio. Ako po ang kasama po ninyo, si Jo Cabrera Alabastro, at syempre ang ating bisita po ay panauhin po natin mula po sa Manuel L. Quezon University. Isa po siyang humanitarian teacher, isang volunteer teacher. Alam niyo po, pag sinabi nga teacher, napakalapit po niyan sa aking puso. Teacher Micah, kung di mo natatanong ha, nung bata pa ako, pag tinanong ako di ko kasi masabing nung maliit pa ako kasi maliit pa rin ako hanggang ngayon eh. Nung bata pa ako, pag tinanong ako, anong gusto mong maging paglaki mo? Ang gusto ko po ay maging isang guro. Ayan. Teacher Micah, ganun ka rin ba? Actually po, nung bata po ako, siguro nung mga elementary ay hindi ko po siya pinangarap na maging teacher. Nag-start lang po ako na maging gusto maging teacher. High school na po ako noon. Parang nasa second year high school na po ako, nagkaroon na po ako nung parang interest po dun sa pagtuturo. Pero actually, even before that po, parang nagtuturo na rin po ako sa mga Sunday school, sa Vacation Bible School po, VBS, kapag summer po. So parang doon po talaga, yun po talaga yung naging foundation ko sa pagiging isang teacher. Hanggang sa ano na po siya, parang nagkaroon na po ng mga inspirasyon sa mga, mahilig po kasi ako manood ng mga documentary. So parang dun sa mga pinapanood ko pong documentary, naalala ko po nun yung kila Cara David, may mga teachers po dun na parang as in literal po na ilang ilog at ilang bundok po yung nilalakad po. Opo. Ayun po, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po siya na pinangarap po na maging isang teacher. Ayun po. Kasi I believe nung bata ka pa, hindi na popular choice ang pagiging isang teacher eh. Yes po. May mga ibang career na popular na like yung IT, yung mga medical profession, Pero does it run in the family na kayo, may mga teacher ka bang mga kamag-anak? Sa mga kapatid ko po, wala po talaga. As in, yung sa amin po magkakapatid, halos lahat po yung mga kapatid ko, mga kuya ko, sa science field po talaga sila, mga engineers, accountancy, ganyan. Tapos ako lang po yung Bachelor of Arts. So medyo, medyo naging discussion po siya sa family. Pero meron naman pong mga tita na mga teachers po. Ayun po. Pero parang, yung mga tita rin
rin po na teachers, parang hindi ko rin po nakita yung sarili ko na magiging kagaya rin po nila ako na teacher. Ayun po. Ano yung turning point mo sa nung high school ka or while you are maturing para piliin yung ganitong landas patungo sa pagtuturo? Mm. Actually, sa tingin ko po, malaking factor po yung sa church namin Mhm. po. Dahil nga po parang nahilig po talaga ako sa mga bata. So parang naisip ko noon nung magte-take na ako ng sa college, parang naisip ko either, ayun nga po, magti-teacher po ako or something na related sa mga bata, yung parang child psychology or Mhm. anything na sa mga bata. So tas parang dahil ano po, parang nagkaroon ng mga pamangkin. So, ayun po talaga yung naging turning point na pagkaroon ng pagkahilig sa mga bata. At malaking factor po talaga siguro for me din yung mga teachers ko po nung high school, sa Lagro High School na super, ano po talaga, parang tinitingala ko rin po talaga sa galing nila po sa pagtuturo. Ayun po. Mhm. So, mga ilang years ka nang nagtuturo, Teacher Maika? Sa ano po, pagiging volunteer teacher po, nag-start po ako 2017. So, Mhm. mga nasa 6 years na po ako, 6 years na po. Ano po yun, student pa lang po ako noon. Parang student po ako sa UP. Mhm. Habang volunteer teacher po ako, nagpapatuloy po ako ng pag-aaral hanggang sa parang naging working student din po ako na nag-tutor po ako. Tapos, last year po ay pumasa po ako sa licensure examination. Tapos last year lang din po ako actually graduate, and last year lang din po actually last year, ay, sorry, 2022 po pala, 2024 na po pala. 2022 po ako graduate, and at the same year din po nun ay tinanggap po ako ng Manuel L. Quezon University. So, ayun po. Mhm. Pero bago ka nga naging isang professional teacher, ikaw ay volunteer teacher. Yes Nakwento po. mo na na mahilig kang manood ng documentary. Naging teacher mo ba si Karen David? Kara David? Hindi po. Hindi ko po siya naging teacher nun sa UP. Okay. At, pero nakita mo na ba yung sarili mo doon sa kinukuwento niya na kasi nag-volunteer ka sa ano, sa indigenous people. Opo. Nakita mo na ba, na-experience mo na ba yung gano'n? Opo. Actually, ano po, yung siguro nagkaroon lang din po ng direction na sa mga indigenous people po talaga nung when I was a freshman in University of the Philippines po talaga, parang may mga pumunta po doon na mga indigenous people. Tapos nagkukwento po sila doon sa mga students. Tas doon po ako nakakilala ng mga indigenous people. And yun nga po, parang doon sa mga dating pinapanood ko lang po na docu. Yes po, actually, may one time po na pagpapunta pa lang po sa community, like literal na parang ilang ilog at ilang bundok po talaga yung tinatawid. And parang naglakad po kami noon ng parang 6 to 8 hours po para makarating lang po doon talaga doon sa community po. Ayun po. 6 to 8 hours. Yes po, yes po. Kamusta ka nung, naglalakbay ka ng gano'ng kahaba? Actually, medyo ano po, medyo pagod. Tapos Mhm. parang first time po yun for me. Though, parang medyo athletic naman po ako before. Pero parang first time po yun na maglakad ng ganun kahaba. At medyo siguro ano rin po, parang nagkaroon din ng doubt. Hindi naman po ako parang nagsisinungaling doon na parang nagkaroon ako ng doubt na parang inisip ko kung kakayanin ko ba Oo, talaga. oo. Opo, lalo na po yung siguro ano, lalo na bukod doon sa lakad, sobrang laking factor po sa akin yung may language barrier. Kasi Aha. that was the first time po na pumunta ako sa Mindanao. So, yung most of the language po talaga na ginagamit nila ay Bisaya. Eh ako po Mhm. talaga parang ang background ko lang naman po sa Bisaya nun ay yung ilang mga college friends ko, pero sobrang limited po yung word. So parang ang laking factor po nung sa language barrier po na parang may mga times na hindi ko talaga sila Naintindihan. naiintindihan sa mga sinasabi po nila. Ayun Mm. po. Pero yung, ano yung nagmarka sa'yo doon sa experience na yun? Kasi hindi natapos dun, yung Opo. volunteer work mo. Actually, ano po siya, parang sabi ko nga hindi ka naman po talaga yayaman financially sa pagiging volunteer teacher. No, wala kasi technically po wala naman pong sahod na malaki doon sa pagiging volunteer teacher, or most of the time po parang
kinukuha pa po from our own pockets po yung mga gastusin. Pero Mm-mm. siguro sa tingin ko po, ang laking factor for me yung may nababago kang buhay na Mm-mm. mga bata. Tapos parang yung simpleng salamat nila, Mm-mm. simpleng yakap po nila, yung simpleng maglalambing po sila kapag naglalaro kayo o pag nagtuturo po kayo, ganyan, simpleng paglalambing po nila. Parang hindi po siya matutumbasan po nung anumang halaga. Tapos yung ngayon po kasi, parang ngayon ay volunteer teacher naman po ako sa mga nanay at tatay, sa mga AITA. Okay. Yung Pero simpleng, mamaya natin pag-usapan yan na okay Teacher pa, Maika. sige Kasi pa. medyo naging interesting kasi yung pasimula na Opo. talagang dun pa lang sa biyahe, no? Opo. Pinipicture ko na siguro natanong mo na rin sa isip mo na ba't ba ako nandito? Ba't ba ako Yes po. napasama-sama dito? Yung Yes po. 6 na oras na hike. Pero can you give us a picture kung ano yung ginawa ninyo? 6 hours kayo nag-travel, like madaling araw kayo umalis, tapos anong ginawa nyo? Natulog ba kayo? O bumaba kayo ulit? Tapos ano yung, paano nyo na-spend yung buong araw sa community? Okay. Actually po, ano, yung pagdating ko po sa Mindanao, edi via airplane po, no. Mm-mm. Meron pa pong land travel ng bus at van going po dun sa parang pinakapaanan po nung bundok. Mhm. So that's 6 hours po na van. So most dun po sa travel po dun sa van ay tulog lang po talaga ako dun sa sa biyahe. Mhm. Kasi nga po magre-ready po maglalakad. Nag-start po kami ng lakad around 7 a.m. po. 7 a.m. po Tirik yung na yung araw, Opo, no? opo. Oo. Though hindi naman po ganun kasikat yung araw kasi marami pong puno. Puno. So, Mm. opo. So, actually malamig po nung time na yon. Mhm. Tapos, um, ayun po, parang lakad, parang yung mga kasama po, parang hindi na lang din po namin mapansin. Nagkukwentuhan po kami or parang nagkukwento na po sila ng, uy, eto yung mga makikita mo, Mhm. ganito, ganyan. So, parang instead na isipin ko po yung pagod, mas na-excite po ako dun sa mangyayari, ganyan, mas ma-excite po dun sa mga makikita. Tapos parang siguro nandun po sa akin yung isang taga Maynila na hala first time sa ganitong ano, Oo. mga parang forest, ganyan, na parang siya naging field trip po talaga for me na parang in-enjoy ko po talaga yung pinaka-journey po dun sa paglalakad. Ayun po. Pero pagdating na doon sa tuktok. Bali, pagdating na po dun sa community ay nakaabot po kami mga around 1 o'clock, 2 o'clock po. So, Mhm. nag-lunch naman po kami along the way dun sa ba naglalakad. So, parang pagdating po, nagpahinga po talaga muna. Halos parang, doon ko po nung nakapahinga na po, doon nakaupo na po, doon ko na po naramdaman yung pagsakit nung Pagod. paa, opo, yung pagod. Hmm. Tapos, ano po, parang nakatulog po ata ako nakatulog po ako that time nung pagdating. So, parang nagising na lang po ako, ano na, medyo padilim naman na po. Tapos, nung padilim na, doon na po nag-introduce po yung mga, parang doon na po Team. nagkaroon ng orientations. Opo, ayun po. And then nag-sleepover kayo doon. Yes po, yes po. Actually, doon po, opo, nag-stay po, opo. Okay. Mga ilang days o Halos 1 week po. 1 week po. 1 week. Okay. Opo. Dun sa loob ng 1 week na yun, parang missions exposure, ano? Dun Yes sa po. 1 week na yun, ano-ano yung mga naituro ninyo? Yan ang ating pag-uusapan, syempre, at ang iba pa na mga detalye kung paano naging involved ang ating ehemplo guest ngayon na si Teacher Maika sa pagbabalik po yan ng programang Ehemplo. Pilipinas, 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 dilaw, pulang, puti, bughaw, Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo.
Nagbabalik po ang ehemplo at ako po si Jo Cabrera Alabastro. Alam niyo po ang ating panauhin ngayon ay bata pa siya pero ang laki po ng kaniyang ambag sa larangan po ng pagtuturo. Di lamang kasi dahil ito ay kaniyang profession pero yung kaniyang puso napakalawak para maglaan ng panahon, sapat na panahon para maka-reach out sa mga indigenous people gaya ng mga Aita at Lumad. At nung tayo po ay nag-break, ay tinanong natin siya doon sa yung first time na nakaranas siya ng pagpunta niya doon sa community sa Mindanao kung saan nag-travel siya ng over 6 hours kasama yung team. Tapos ay 1 week sila nagstay. So mamaya ay tatanungin natin ano ba yung mga ginagawa sa panahon na yon, no? Pero kung ikaw ay kaka-tune in mo lang sa programang ito nga po ang ehemplo na papakinggan sa 702 DZAS at sa iba pa pong FEBC Radio at kausap po natin si Teacher Micah Simon, humanitarian teacher, volunteer teacher at senior high school teacher ng Manuel L. Quezon University. Ayon, Teacher Micah, sa pagpapatuloy ng ating kwento, nagkaroon na kayo ng introduction nung gabi. So, the rest of the week, ano yung mga naituro natin sa mga bata ba? O buong Opo, yes po, community? bata po. Actually, dun sa Lumad School po, mas ano lang po talaga ako, mas team teaching po talaga. When we say Mhm. team teaching, mas nag-assist lang po talaga ako sa teacher. Mhm. Kasi po, ayun nga po, kagaya nung nabanggit ko po kanina, yung language barrier po Oo. talaga. So, mas tumulong lang po talaga ako sa pagtuturo ng science, no, naalala ko yung sa science po noon ang tinuruan ko yung grade 7 or first year high school. So, mga lessons po noon yung about sa living things, non-living things po. Mhm. Tapos, sa mathematics naman po yung basic pagkuha po ng area and perimeter. Pero mas, ayun nga po, mas sa team teaching lang po talaga yung naitulong ko po nung time na yun po. Okay. At so bale 5 days ba kayo nag-immerse doon sa Yes po, community? yes po. Oo, tapos sa after nun may graduation ba? Yung graduation po kasi whole school year po siya, pero kinailangan ko Okay. na pong bumalik sa Manila po nun to continue my studies po. Ayun po. Mhm. So, simula nung unang karanasan mo na 'yan, nasundan pa ng Yes marami po, pang yes po. volunteer work sa indigenous people. Ano yung kung ikaw tatanungin ngayon, ano yung pinaka-highlight mo doon sa pagiging volunteer teacher? Sa tingin ko po pinaka-highlight yung ano po talaga, like wala pong anumang halaga yung ngiti nung mga bata. Tas sobrang bago po nung experience nung lahat po nung naranasan ko yun mula dun sa um, maaga pong paggising na, kasi before 4 a.m. po gising na po kami noon. Tapos maagang pagtulog na halos 7 p.m. pa lang po patulog na po kami. So grabe po yung ibang-iba, parang nag-turn po ng yung mundo ko ng 180 degrees po talaga, na nagbago po talaga. And siguro yung pinaka hindi ko po makakalimutan, mas tinuruan po nila ako na mas maging mabuting tao Mm. nung mga bata. Parang sabi ko nga po, parang pumunta po ako dun sa community para maging teacher. Pero ako po yung mas maraming natutunan doon sa mga bata, sa mga ibang volunteer teachers po. Ayun po. Mhm. Naalala ko tuloy yung isang life example na favorite na gamitin ng mga guro, merong isang bata na isa-isa niyang binabalik yung starfish Opo. sa dagat. Tapos nung tinanong siya, bakit ginagawa mo yan? Bakit tinatapon mong isa-isa yung starfish sa dagat? Sabi nung bata, gusto ko kasi silang mag-survive, gusto ko silang mabuhay. Pero sabi nung kausap niya, not sure kung nanay ba niya yun, o basta may kausap siya, sabi ay, bakit mo ginagawa yan? Hindi mo naman kayang gawin lahat na mailigtas ang starfish dyan sa dalampasigan. Ang sabi ng bata, sa maliit kong pamamaraan, I believe yung mga naitapon ko na starfish
nabigyan ko ng buhay. I made a difference. Ganon din, no, sa ating mga guro, no? We can only do so much, pero yung oras at yung puso na inilalaan natin para, kasi yung pagtuturo ay karunungan ang ibibigay natin eh. At yung karunungan na yan, no one can take away from that person. Yung wisdom, nobody can take away from you. So, legacy, yung pamana, yung ibinibigay mo. At sa 8 taon mong ministry, no, I may say, yung advocacy mo ng pagiging isang guro, ano yung sa palagay mo? Sabi mo kasi ang dami mong natutunan, pero gusto rin namin syempre magkaroon ng concrete na Opo. kaalaman. Ano yung bagay na natutunan mo sa pagbabahagi mo ng karunungan sa mga Aita at maging sa mga lumad? Siguro po pinaka natutunan ko ay wala pong perpektong guro, Mm. pero kaya nating maging mabuting tao. Na kahit kami po mga guro, nagkakamali po kami. Hindi naman po kami laging tama, no, sa mga tinuturo. Wala naman pong perpekto. Parang dati kasi po, parang nung before po ako maging volunteer, parang gusto ko maging maging magaling na guro, maging perfect na guro, ganyan. Pero Mm. pinarealize po sa akin na wala po talagang perpektong guro, walang perpektong tao. Pero ang kaya nating gawin ay isang maging mabuting tao, maging mabuting guro na tatanggapin po yung mga pagkakamali man po natin, no? Pero handa po tayong magbago mula po dun sa mga pagkakamali po natin na yun. Ayun po. Mm. Tama naman yun. Ang ganda na sa maagang panahon ay na-realize mo yung ganyan para at least hindi ka masyadong nasi-stress, no? Dahil talagang stressful ang pagiging isang teacher. Pero sorry sa pagiging makulit namin, no? Kasi Oh, gusto namin talagang makarinig ng isang kwento na nabago na buhay mula sa isang batang Aita o batang lumad na sa pamamagitan ng volunteer work ninyo ay naging maganda yung result nito sa kanya at saka sa kanyang family. opo. Actually, ano po kasi, most of the indigenous people na mga students po ngayon, parang they are the first po sa family po nila na nakapag-aral. Kasi po Mm. kung babalikan yung mga parents po nila, hindi po talaga nakapag-aral. No? So, mula po dun sa parang tinitingnan dati nila na yung parents ko magsasaka lang. Mm. Pero dahil po dun sa edukasyon, parang naging ano po siya hindi po siya basta pangarap para lang sa sarili niya, pero nagkaroon po ng pangarap yung pamilya, Mhm. nagkaroon po ng pangarap din yung komunidad na kung saan po parang may kita na hindi lang po siya yung nagbago, hindi lang po siya yung may kakayahan na umunlad, no, dun sa buhay niya. Pero at the same time is it's parang doing it for the sake ng family rin po and the community din po. Parang halimbawa po yung may mga bata doon na magtinatanong po namin, o anong gusto niyo pag graduate niyo ng college? Mhm. Ang mga sumasagot po talaga, literal na gusto nila maging doktor, Mhm. maging teacher, hindi po para sa ibang parang papumunta sa iba, pero gusto po nila maging doctor and teacher po mismo nila, sa community po muna mismo nila, na parang darating yung time na hindi nakakailanganin ng mga volunteer teacher na tagalabas, no? Kundi sila mismo po mismo, yung mga teachers, yung mga doctors po, mismo sa community po nila. Ayun po. Mhm. And I'm glad na isa ka sa mga naging inspirasyon nila para magtuloy sa college, no? Opo. Normally kasi pag natapos yung high school and yung senior high nila, tapos na, parang Yes po. okay na, nakapag-aral na ako. Pero dahil sa tulong ng mga guro na kagaya mo, tinuturuan niyo silang mangarap. Di lamang Opo. para sa kanilang mga sarili, kundi sa kanilang family and even to the community. Yes po. Teacher Micah, alam namin yung ganyang volunteer work ay medyo challenging, ano. Dun sa mga, meron kang na-mention kanina na current assignment mo sa mga indigenous people. Would you like to share it to us?
Actually po, currently po ay volunteer teacher po ako sa Adult Literacy and Numeracy Program po sa Aita Learning Center sa may Tarlac po. Saan nagtuturo po kami ng basic literacy, pagbasa, pagsulat, pagkwenta po sa mga Aita nanays and tatays po. Every Sunday po yun na regularly ay bumabalik po talaga kami sa community. Ayun po. Mm. So, naka-part siya, naka-incorporate siya sa schedule mo. Yes po, yes po. Bali, full-time work po ng Monday to Friday and then MA classes po pag Saturday. Tas Sunday po ay volunteer work po. Ayun po. Aba, Teacher Micah, may oras ka pa ba para sa iyong personal enjoyment? Opo, sa tingin ko naman po parang ayun na po yung nagiging pahinga ko po talaga, yung pagvo-volunteer work ko po talaga. Parang doon po ako nakakaramdam ng mas pahinga, ng mas parang rason para magpatuloy po kahit na parang ang hirap-hirap minsan magpatuloy sa mundo, ganyan. Parang sila po yung nagbibigay po talaga ng rason. Parang hindi po siya totoo naman po na may physical na pagod, pero hindi ko po siya kino-consider na pagod. Parang sila po yung pahinga po ng puso ko kapag Mm. mahabang linggo po. Ayun po. Mm. Ano ang take naman ng parents mo dyan sa advocacy mo? Okay naman po sila basta ang usual lang naman po sinasabi, aalagaan lang po yung health, wag lang po magpapabaya sa kalusugan, tapos magpapahinga pa rin po, ayun naman po. Okay. Ikaw nahaharap sa current na situation ng ating mga indigenous people, no? Ano yung kasalukuyang pinakamalaking challenge nila hanggang ngayon sa larangan ng education? Siguro po sa larangan ng education until now ay meron po kailangan nating kilalanin na may crisis or may crisis po sa educational system natin. There is something wrong talaga with our educational system, especially po nung nag-pandemic. Mm-mm. Kasi po nung nag-pandemic, di ba po nag-hybrid setup tayo, may mga nag-online, may mga nag-modular. So, sa community po ng AITA, no, kasi may DepEd school naman po. Una, hindi po nila kaya um, online classes kasi wala pong Walang mga internet. signal, walang internet, wala pong kuryente sa online. So, nag-modular po sila. Ang problema naman po kasi sa modular ay sino po yung magtuturo sa kanila na magsagot ng modules if they're nga po, parang first in the family po sila na nakapag-aral. Mm. Parang nung mga unang bisita po namin noon ay meron sa module nila na kailangan nila mag-measure gamit yung ruler. Pero hindi po nila alam in the first place kung ano yung ruler. So Ayun, yung oo. simpleng ganun na challenge, parang ipapa-measure mo agad sa bata kung ano yung ruler. Hindi nga nila alam kung ano po yung ruler. Ruler, So oo. parang sa iba po, parang napaka-basic niya po na Mm. um, na problema. Pero malaking bagay po yun. And then next thing po siguro, um, yung nag-start na po kami ng adult literacy and numeracy, Aha. meron po kaming mga nanay at tatay na they are already 60 to 70 years old, Mhm. na first time po nila halos humawak ng lapis. At first time nilang sumulat ng isang letter or isang line. Na to think na ang tagal po bago po Mm. nagkaroon ng ganong chance po for them na matuto po. Ayun po. Mhm. Pero welcome ito sa kanila. Yes po, Yung yes po. um, panibagong karunungan, ano. At yung level ng knowledge na mga tinuturuan nyo na ngayon, no, mga sa adult literacy program, mga ilang percent mula sa tinuturuan mo yung nakakapagbasa bago Mm, kayo magturo? Bali, ano po, meron po kasing, before kami mag-start nung pinaka-program, before po namin ayusin yung mga lessons and everything, nagkaroon po kami ng assessment Mm-mm. doon po sa mga nanay at tatay. Meron, tas nagkaroon po ng 3 level. Yung beginners po, sila po talaga yung hindi po talaga nakakapagbasa at nakakapagsulat. Okay, yung Um, beginners na yun, mga ilang percent siya out Siguro of po, the out class? of 100 halos
50% po. Oh, 50%. Malaki po. Madami. Yes Mm. po, halos sila po yung pinakamarami. Tapos yung emergent po, sila naman po yung nakakapagbasa at nakapagsulat pero hindi pa po ganun ka galing. So mga nasa siguro sabihin po natin mga nasa 30% po sila. Okay. Tapos Mm. 20% po talaga yung advance na um na parang nakakapagbasa at nakakapagsulat po talaga. At Ayun po. nakakabilang. Dun sa nakakabilang po ay hindi pa po talaga ganun ka bilang po na usual ano lang po countings lang po pero yung basic operation po sa math dun po nagkakaroon ng kahirapan. Ayun po. Okay. May kasabihan nga tayo, di ba? You cannot teach old dog new tricks. Pero Yes po. mga elderly na itong tinuturuan niya adult. When you say Yes adult, po. mga ilang taon ito? Um Meron po from siguro 25 to 25. 70. 25 to 70. Yes po. I'm interested. How about yung 70? Natututo pa ba siya? Yung sa 70 po, sobrang nagtra-try po talaga. Mm-mm. And last year po, with God's blessing po, nakapagpa-graduate po ng 10, um, Mm. 10 students po under the Alternative Learning System program po ng DepEd. DepEd. Mm-mm. So, kumbaga, nagkaroon po sila ng diploma. So, kami po kasi every Sunday lang po talaga nakakapunta. Punta. So, Mm-mm. nagkaroon po dahil po dun sa, mula po dun sa mga graduates, nagkaroon na po ng mga katutubong guro. So, ginagawa po parang minsan daily po or every Saturday nag-a-assist po yung mga katutubong guro po na galing po dun sa community, nag-graduate po nung ALS. Okay. Ayun po. So, iyan ano, yan yung ilan sa mga bunga ng inyong mga pagpapagal, pag-invest ng time para sa mga indigenous people. And nabanggit mo during the pandemic, ano, naging challenge sa kanila yung learning. Kayo ba nagtuloy-tuloy sa volunteer work? Ako po personally ay ano po, medyo nag-stop po nung pandemic, lalo na nung first start po nung lockdown kasi po Oo. parang hindi yun po, hindi po makabisita talaga sa mga community. Mm. And then hindi rin naman po kami nakaka-contact nun halos sa community kasi nga po online po yung mga ano po nun, yung everything po. Pero nung medyo lumuwag na po yung mga restrictions po, doon na po nakabalik po talaga sa pagvo-volunteer. Ayun po. Okay. So, maging kayo, no, yung volunteer work ay nahinto rin pala. Yes po. And kayo naman as a volunteer group, no? Ano yung challenge naman ninyo na kinakaharap? Na-mention mo yung syempre mag-invest ka talaga ng oras at ng panahon. Pero kung meron tayong mga kaagapay ngayon na nakikinig, no, mga kaibigan natin na would like to be of help sa kanilang pamamaraan kasi kayo yung mechanism eh. Kayo yung Opo. makinarya paano matulungan yung ating mga kababayan. Ano yung mga pangangailangan na malaking ambag sa inyo? Malaking ambag po yung una tulong pinansyal po talaga. Kasi Mm. medyo malaki po yung gastos po sa transportasyon kasi nga po every Sunday po kami pumupunta sa community. Second po is yung sa school supplies po, no, if you want to donate to school supplies po, lalo na po kasi kami po yung nagpro-provide ng school supplies sa mga learners po natin. So basic na lapis, ballpen, notebooks, papel, no, and yung mga kung may mga bond paper, mga pang-print po kasi po pag nagpre-print po kami ng modules, medyo maramihan po, no. So ayun po yung mga basic po na mga pangangailangan din po talaga sa community, no? Parang sabi ko nga po namin parang walang maliit o malaking ambag, walang maliit o malaking tulong kasi naalala ko po parang may one time na we call for a donation po kasi kailangan po kasing bumiyahe ng mga graduates po natin sa alternative learning system po kasi nagkaroon po ng graduation dito sa Manila, yung lahat ng Mm. ALS graduate. Tapos nagpa-call for donation kami. May mga nagbibigay po ng 5 piso, 10 piso. Mm. Sabi po namin parang hindi po dapat nila ikahiya yun. Kasi nga pag pinagsama-sama, it's for a greater cause.
naman po. So, yung ano naman po namin ay parang pag pinagsama-sama, mas magiging mas malaki yan at kapaki-pakinabang po. Ayun po. Okay, anong contact details na pwede silang makipag-ugnayan, Teacher Micah? Pwede po silang mag-message sa Facebook page po ng Liwanag at Dunong. So, dun po sa Liwanag at Dunong, nagpo-post po kami doon usually ng mga kung ano po yung ginagawa namin sa community at dun po ay pwede po silang kumontak para makapagbigay po ng anumang tulong. Ay malaking bahagi na po or malaking ambag na po para sa amin. Ayun po. Okay, yan ay Liwanag at Dunong Facebook page at maganda rin Yes ano po. na i-like po ninyo, i-like natin yung Yes po. Facebook page nila na Liwanag at Dunong. Teacher Micah, kung ikaw ay mabibigyan ng chance ano na mapakinggan yung boses mo sa Department of Education, ano yung recommendation mo na maaring maging solusyon sa ilan sa mga challenge na kinakaharap natin sa education system, lalo na dito sa pagtuturo sa mga indigenous people? Opo. Siguro una kailangan nating kilalanin talaga. We must address na meron pong problema. Hindi po Mm. dapat tayo magbulag-bulagan na may problema sa edukasyon. At ikalawa po, siguro kailangan nating bigyan ng pantay na karapatan yung mga katutubo, no? Ibigay po natin yung kanilang karapatan sa karapatan sa edukasyon, no? Mm. Na bagamat malayo po sila sa mga sentro, pero sana nakakarating din po pa rin po ang kanilang mga basic rights katulad nga po ng edukasyon. At siguro kailangan nating iangkop yung mga materials sa education sa mga katutubo kasi hindi naman po napakayaman po ng Magkaiba, no? kultura, opo, Oo. napakayaman po ng kultura ng mga katutubo. Kaya dapat siguro iangkop po talaga natin dun sa kultura na meron po talaga sila. Ayun po. Magandang suggestion yan, yung Opo. i-contextualize mo Opo, yes po. yung libro Yes po. iba yung libro ng indigenous sa urban students, no? Yes po. Kasi talagang yung pagkakasabi mo pa lang kanina, dun sa instruction, gamitin ang ruler. Mag-start tayo sa ruler. Ano nga ba Yes ang po. ruler, ano? So, medyo nakakaantig na katotohanan ito, pero alam po natin na isa sa mga limitasyon ng bansa na developing country ay ito ngang education system, ano? And isang question bago tayo mag-break ulit, ano, Teacher Micah. Anong message mo sa mga kababayan natin, mga ba, let me say co-teacher mo na mga batang guro, lalo na sa mga kabataan sa larangan ng edukasyon? Opo. Siguro, message din po sa mga co-teachers or sa mga kabataan. Totoo naman po na nakakapagod ang pagiging guro, Mhm. no? Marami ka po masasakripisyo. Totoo rin po na hindi ka yayaman financially, no? Pero siguro, wag nating sukuan, no, yung mga bata, no? Kasi hindi naman po natin 'to ginagawa para sa ating mga sarili kung hindi para po sa mga susunod na henerasyon. Ako po naniniwala ako na kung merong mga mahuhusay na doktor, mahuhusay na mga abogado, mahuhusay na mga siyentista o mahusay sa kung anumang propensyon, minsan sa buhay nila nagkaroon sila ng mahusay na guro. Kaya sila nakarating dun sa kanilang propesyon na meron tayo ngayon. At siguro kung naharamdam man tayo ng pagod, lagi po nating balikan yung dahilan, yung rason kung bakit ito yung landas na pinili nating tahakin. Ayun po. Mhm. Sabi nga ng isang quotation, true teachers use themselves as bridges. Yan. Talagang tayo mga guro, we create bridges, no? In terms of learning. At yan po, ang ating kausap pa ano, ay si Teacher Micah. Talagang punong-puno ang aking puso. Natutuwa ako na isang batang-batang guro ay punong-puno ng aspiration, inspiration, and hope para sa ating bansa, ano. And sa pagbabalik po ng programang
ehemplo, ay meron po tayong mahalagang katanungan kay Teacher Maika. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Nagbabalik po ang programang Ehemplo. Dito lamang po yan sa FEBC Radio. At syempre, ang Ehemplo po ay napapakinggan po ninyo sa iba't ibang himpilan ng FEBC. Yan po. At syempre, kasama na po dyan ang 702 DZAS FEBC Radio TV at ang 1062 DXKI South Cotabato, ang 1197 DXFE, tsaka ang DXJL o The New J. Ayan. At ang kasama po natin ngayon ay isang batang-batang guro. Si Teacher Maika Simon, isa pong humanitarian teacher, isang volunteer teacher at senior high school teacher ng Manuel L. Quezon University. Teacher Maika, bata ka pa. At kung ikaw ay dadalhin sa ibang bansa, you'll go places. Ano ang nilulook forward mo pa sa iyong hinaharap? With all the things that you are doing and you can do. Siguro po, sa tingin ko, ako as a person lang, hindi ko po mababago yung education system na meron tayo. Pero siguro kaya ko pong, siguro susubukan kong kaya makapagpabago ng buhay ng isang bata, no, na patuloy na mangarap, patuloy na magsumikap sa kanilang buhay, no? Kasi naniniwala po talaga ako na yung edukasyon, ito yung yaman na hindi mananakaw Mhm. nino man sa atin, na um, 5 years, 10 years from now, pag binalikan nyo po yung kabataan ninyo, parang siguro ano po yung magandang balikan na parang ano yung purpose ng life mo. Kasi nga po parang sabi nga po, di ba, lahat naman tayo ay darating sa end. Pero parang when you look back sa life mo, ano yung naging purpose mo? Para kanino mo ba siya ginawa? At para kanino ka ba nagpapatuloy doon sa iyong pagtuturo? Ayun po. Mhm. Isa ka rin ba sa mga nangangarap na makapangibang bansa para mas mataas yung platform? Ay, hindi po. Actually, medyo marami rin po nagtatanong kung gusto ko po mag-ibang bansa, pero ako po talaga, hindi ko po talaga nakikita yung sarili ko na hindi po nagvo-volunteer work sa mga community. Ayun po. Ako ay umaasa, no, Teacher Maika, na bigyan ka ng maraming dahilan ng Panginoon para magpatuloy ka sa iyong ministry na ito dahil talaga namang ginto ito. At kung ako ngayon, meron akong medal, ibibigay ko na sa iyo, Gold Medal Award. Thank you. Pero last question, ito talaga. Medyo nahihirapan yung mga bisita natin talaga pag tinanong itong tanong na to eh. Paano nga ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon na dog eats dog society? Sa tingin ko po, sa pagiging isang ehemplo, una, kailangan po natin kilalanin na hindi po tayo perpekto. Nagkakamali po tayo, no? Pero sabi ko nga, mas mahalaga na mas matuto tayo dun sa mga pagkakamali natin at handa po tayong magwasto, handa tayong, kumbaga, i-correct yung ating mga pagkakamali po na ito, no? At siguro sa pagiging isang ehemplo, hindi mo siya kailangan ng mataas na degree, hindi mo Mm. kailangan ng mataas na educational attainment, hindi mo kailangan maging mayaman o kung
maging pinakamaganda. Pero ang pinakamahalaga po dito is kailangan mong maging yung puso po. No, yung puso natin dun sa paglilingkod. At syempre po ay siguro sa anumang ginagawa natin, kailangan natin mas maging mabuting tao. Alam ko po hindi po siya maging madali na maging mabuting tao, pero nandun po tayo sa sinusubukan natin na maging mabuting tao. Ayun po, ay ang mahalaga nga po, sabi ko nga lagi po sa mga estudyante ko, ang mahalaga sumusubok at nagpapatuloy. Ayun po. Very well said. Yan po ang ating kasama po. Isang ehemplo, si Teacher Micah Simon. Siya po ay humanitarian teacher, volunteer teacher at senior high school teacher ng Manuel L. Quezon University. Nako, Teacher Micah, thank you so much sa pagpapaunlak mo sa amin. Alam namin, isiningit mo lang ito sa iyong oras, sa iyong schedule. Pero thank you so much. At bago kita pakawalan, Teacher Micah, baka gusto mo namang batiin yung teammates mo sa Liwanag at Dunong at sa yung mga family members mo na nakikinig ngayon. And hello po sa mga co-volunteers sa Liwanag at Dunong, sa IT Learning Center, sa mga co-teachers dito sa Manuel L. Quezon University, and to my family, hello po sa ating lahat. Ayan. Okay, ayan. Dito na po nagtatapos ang ating panayam kay Teacher Micah at syempre dito po sa programang Ehemplo. Kaagapay, meron ka bang kilala na isang ehemplo? Syempre kung meron man ay ibahagi niyo po sa amin ang inyong kwento at maaring niyo po yung i-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph at makikita niyo rin po ang programang Ehemplo sa Facebook page sa pamamagitan ng Ehemplo FEBC Radio fan page kung saan pwedeng mabalikan din itong kwento po ni Teacher Micah Simon. At salamat po sa ating production team na tumulong upang maging posible itong ating interview sa ating mahalagang panauhin. Thank you kay Brian De La Cruz, lalo na sa ating audio production technician team, sa radio TV team, at sa ating programming team na tumulong sa pagbuo ng ating palatuntunan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Paalala ko sa iyo, kaagapay, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.